Magandang araw, mga sisi, mga mare, mga suki. 40 days video. Maglilinis muna tayo ng aming tahanan, munting tahanan dito sa Malaysia. Ito nga palang nililinis ko ay apartment namin ni Habi. Bali, dalawa lang kami nakatira dito. Pero, tatlo ang kwarto at ito yung master bedroom namin. Medyo malaki rin. Pero talagang sa daming gamit ay talagang parang masikip na para sa aming dalawa. Ewan ko ba, yung mga gamit ko parang nanganganak, unti-unti siyang dumadami. Ewan ko. Pati mga damitan namin, dalawa lang kami sa mga nakakakita nga pag may bisita kami, parang halos 10 yung nakatira dito kasi yung drawer namin, Durabox namin ay 4. Tapos bukod pa yung malalaking aparador, dalawa yung malalaking aparador. Sa totoo lang ay napakadami ko talagang mga damit at saka mahilig talaga akong bumili ng mga gamit. Dahil dati ay hindi ko afford ang pagbili ng mga gamit. So, simula nung naa-afford ko na bumili ng mga damit, kung ano-ano, ay syempre, itinitreat ko naman yung sarili ko sa pagbili ng mga gusto kong bagay. Pero syempre, may limitasyon din dapat tayo sa pagbili ng mga kung ano-ano dahil kailangan din natin magtipid. Sa totoo lang, kung hindi ko nakilala noon si Habi ay sigurado ay walang masasabi yung aking pagtatrabaho dahil talagang ako ay magastos. Dahil si Habi ay magaling mag-budget ng pera at saka lagi niya akong ina-advise na mag-ipon, magtipid, wag bili ng hindi kailangan at wag bibili ng mga meron ka ng bagay na hindi mo naman magagamit agad, wag ka nang bumili. Kung kailangan mo na, saka ka na lang bumili. Yun lagi ang ina-advise niya sa akin. At saka sabi niya, kung bibili ka ng isang bagay, mag-invest ka na lang sa ginto, sa gold na lang, kaysa kung ano-anong mga material na bagay ang bibilhin mo. Ako kasi mahilig ako mangolekta ng mga bags, mga magagandang sapatos, at kung ano-ano pa. Pero simula nung na-realize ko na tama yung mga sinasabi ni Habi sa akin, so inunti-unti ko na bawasan kung ano man yung mga luho ko noon. Siguro ay nakakabili pa rin ako pero hindi na yung dati-rati pag tuwing sahod ay halos 1/4 ng sweldo ko ay napupunta sa aking mga luho. Pero sa ngayon, siguro nakakabili ako siguro sa loob ng 3 buwan, isang beses, ganyan. Bihirang-bihira na ako bumibili ng mga gamit na gusto ko dahil talagang napakarami na at talagang hindi ko na alam kung saan ko ipaglalalagay yung iba. Yung iba nga ay binebenta ko na rin dahil talagang pagka nasuot ko na ng ilang beses ay hindi ko na ulit sinusuot. So, ayan, nakaligo na nga pala ako dyan dahil maya-maya ay papasok na rin ako sa trabaho. Minabuti kong maligo muna after mag-vacuum dahil mapapagod ang masyado ang katawan. Dyan nga pala sa na yan ay masakit talaga ang likod ko dyan at gusto kong magpahinga kaso hindi ko magawa at na ko sa bahay na marumi, maalikabok. Kaya pinilit ko pa rin maglinis bago pumasok sa trabaho. Kahit isang beses sa isang linggo, nagbabacuum ako at saka nagmamap. Kaya, ayan, nagmamap na ako dyan. Nga pala, sa mga hindi nakakaalam, ako nga pala ay Tubong, Batangas, dyan sa Pilipinas. Kung sino man yung nakakapanood, sa mga taga Batangas, shoutout sa inyo, sa mga kamag-anak namin dyan. At kahit hindi sa kamag-anak, lahat ng naandyan sa Pilipinas, kung saan man umaabot tong aking video, pa-comment na lang at isya-shoutout ko kayo sa aking next video. At sa nga pala, hayaan yung kwentuhan ko kayo sa buhay ko dyan nung ako ay nasa Pilipinas bago ako mag-abroad. Ako nga pala ay isang mananahi sa pabrika bago ako mag-ibang bansa. Ako ay tubong Batangas, taga Lemery kami, sa Maigsing Dahilig kami. Pero dahil ang nanay ko ay maaga akong naulila sa ina, ay nanirahan na kami sa Cavite noon kasama yung aking mga kapatid at ang aking tatay.
At sa ngayon naman, doon na rin kami nakapag-asawa at saka yung mga kapatid ko, kasama yung tatay ko noon nung hindi pa namamayapa yung tatay ko. Sa ngayon ay wala na rin akong tatay. So, yung tatay ko ay namayapa na rin 2 years ago. Sobrang bilis nga nung pandemic pa noon nung nawala yung tatay ko eh. Buti nga noon at medyo maluwag na yung sitwasyon kaya kahit papano ay nakauwi kami bago siya mamaalam. So balik nga pala tayo doon, ako nga pala ay isang mananahi sa pabrika. So iba't ibang klase ng pabrika ang aking pinasukan. Sa murang edad ako ay nagtrabaho na. Una, bago ako nagtrabaho sa pabrika noon, ako ay talagang laki sa hirap. Masasabi ko na halos lahat ng hirap sa buhay ay napagdaanan ko na. Simula nung kami ay nawalan ng nanay, so naiwan kami noon ng ate ko sa Batangas. Kami ng isang ate ko ay naiwan noon sa aming bahay sa Batangas noon. At talagang masasabi ko na ang buhay namin noon ay sobrang hirap na ultimo panty ay hindi ka makabili. Na noon ay Pasko lamang kami nagkakaroon ng bagong damit. Yun talaga ang masasabi kong nagpatatag at nagpalakas sa akin na mga pagsubok. So noon nung ako ay nasa Batangas pa lamang ay talagang napakahirap na ng buhay namin at talagang dumadaan kami sa loob ng isang araw na pumapasok kami sa school ang ulam namin ay tuyo, nakabalot sa dahon ng saging. Minsan nga umuwi pa kami sa tanghali, tapos ganun din wala ka rin namang kakainin. At as in talagang kapag mababalik sa isipan ko yun ay talagang masasabi ko na napaka-bless ko na ngayon at pinatatag ako talaga ng panahon dahil sa mga naranasan ko na yun. Akala ko noong ako ay akala ko noon kapag nakarating kami ng Cavite ay matatapos na yung aming paghihirap. Pero hindi pa rin pala doon natatapos yung pagsubok. So, nakarating na kami ng Cavite hanggang sa nagkaroon kami ng bahay doon. Tapos ay nasunugan kami ng bahay. Kung idedetalye ko nga isa-isa yung aking life story ay talagang mas kaantig-antig pa siya sa MMK. Masasabi kong talagang napakahirap ng aming pinagdaanan noon. Nasunugan kami ng bahay, nakatira kami kung kani-kanino, hanggang sa nakitiri kami sa lupa ng may lupa, nakisakahan yung tatay ko. At doon lang kami medyo nakaahon-ahon yung buhay namin simula nung nagsasaka na yung tatay ko. At nagkaroon kami kahit isang kubo at yun ay nakapag-aral ako ng high school. Pero hindi pa doon nagtapos yung aming paghihirap dahil nga tatay ko lang noon ang kumakayod, tapos yung ibang kapatid ko ay may mga asawa na, yung mga kuya ko ay may mga sarili-sarili ng pamilya. So hindi pa rin sumasapat yung kinikita ng tatay ko noon para suportahan yung aming pag-aaral. Andyan din yung ako ay namamasukan ng katulong para lang masuportahan yung sarili ko sa pag-aaral ng high school. Kaya sa murang edad, ako ay 16 years old, ay naranasan ko na ako ay nangangatulong na sa ibang bahay. Pag bakasyon, ako ay nangangatulong para lang pagdating ng pasukan, meron akong pambili ng uniform, meron akong pambili ng mga gamit ko sa school. At talagang sa murang edad ay danas na danas ko na yan dahil inisip ko na gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral, pero unfortunately hindi talaga ako nakatapos ng high school dahil kulang kami sa financial support at talagang ang tatay ko lang noon ang aming inaasahan. At dahil doon ay nagsikap ako na makapasok sa pabrika. Ang unang pasok ko noon sa pabrika ay sa electronics. So nakapagtrabaho ako sa electronics, 17 years old. Mag-18 ako noon
nakapasok ako sa electronics, tapos ay, maaga rin naman ako nakapag-asawa noon. Halos, ilang buwan pa lang na nagtatrabaho ako sa electronics ay nakilala ko na nga yung aking, ex-husband. So, dahil sa murang edad siguro at hindi rin naman kami na matagal din naman kaming nagsama, ilang taon din kaming nagsama, nagkaroon kami ng isang anak. Pero siguro dahil hindi pa namin lubos na kilala yung isa't isa bago kami nagpakasal noon dahil sa murang edad at akala ko noon ay makakatakas ako sa hirap ng buhay, pero hindi pala, yun pa rin pala yung umpisa ng hirap na panibago mong haharapin dahil dalawa na lang kayo na magsisikap, tapos the same time nagkaanak pa kami, so kailangan doble-doble kayod lalo ang aking, ginawa at ang hirap na naranasan sa pagkakaroon ng asawa ay hindi madali. Kaya masasabi ko na ako ay pinatatag na talaga ng panahon dahil sa mga paghihirap na naranasan ko. Sa totoo lang noon, naranasan ko na tumira sa pinagkulungan ng baboy dahil sa gusto namin makapagsarili noon ng aking asawa, ay sinikap namin na kahit sa isang munting kubo ay tumira kami noon para lang makabukod sa at makapagsarili. So, hindi ko inisip kung gaano kahirap, kung maganda ba yung bahay namin o hindi. Pero lahat ng pagsubok na yan ay nalampasan namin at nakapagpatayo naman kami ng sarili naming bahay dahil meron naman silang malawak na lupain. Ay unti-unti ay nakapagpatayo kami ng sarili naming bahay hanggang sa ako nga ay nagtrabahong muli sa pabrika at ako ay nakapagtrabaho bilang isang mananahi. So, doon na yung nag-umpisa na nakapagpagawa ako ng isang pintong apartment at nakapagpatayo ako ng naipaayos namin yung bahay ko paayos ko yung bahay namin ng naging bato na. So, yung pagtatrabaho ko noon sa pabrika ay naranasan ko na isang layong ATM para lang makapagpundar ng sarili naming bahay, makapagpalagay ng kuryente, tubig, yan. Sinangla ko noon yung ATM ko at ang kaltas ay kinsenas katapusan. Yan yung mga pagsubok sa Pilipinas na pag iniisip ko ay talagang ayaw ko nang balikan muli. Alam mo yung tipo na hindi ka pa sumusweldo pero iniisip mo ubos na ang kikitain mo. Ngayon ka palang papasok pero nakukuwenta mo na wala nang natira sa sweldo mo. Sa loob ng isang buwan nakikitain mo, hindi pa dumarating sa'yo yung sweldo mo pero wala nang matitira. Alam mo yun, parang gusto mong sumuko, gusto mo nang tatamarin ka na sa pagtatrabaho pero hindi mo magawa dahil alam mo na meron kang utang na babayaran at kailangan may papasok sa ATM mo na sweldo dahil buwan-buwan, kinsenas katapusan ay may magkakaltas sa sweldo mo. Yan ang isa sa mga struggle ko lalo na nung nagkahiwalay kami ng ex-husband ko dahil ATM ko yung nakasangla. Ako yung napag-iwanan ng utang na parehas namin noon na inutang dahil sa pagpaparenovate ng aming bahay. Pero ako ang nag-struggle sa pagbabayad hanggang sa nagkahiwalay na nga kami ng ex-husband ko at ako ay nagdesisyon na mangibang bansa ay nakiusap ako doon sa inutangan namin at pinagsanglaan ko ng ATM namin na kamag-anak rin ng aking ex-husband na ipagpapatuloy ko ang pagbabayad sa aking maiiwang utang at the same time ay ako ay nagdagdag muli ng utang dahil ako ay mangingibang bansa at pupunta nga ako noon dito sa Malaysia bilang tourist. So, kailangan ko ng pocket money. Mabuti na lamang at dahil ako ay magaling magbayad ng utang, ako ay hindi tumatakbo sa aking responsibilidad. Pinagkatiwalaan naman ako ng aking inutangan at pinagsaanglaan ng ATM. Iyan ang kaibahan ng
pagkakaroon ng tiwala sa'yo ng isang tao. Yan ang hinding-hindi mo maibabalik 'pag nasira. Mabuti na lamang at hindi ako nagpasira dahil lang sa utang. Kahit ako noon ay nandito na sa bansang Malaysia, ay hindi ko kinalimutan ang aking obligasyon na iniwanan sa Pilipinas. Sa totoo lang, ang iniwanan kong utang sa Pilipinas noon ay halos umabot ng 100,000. Pero sa awa ng Diyos ay talagang sinikap ko na mabayaran ang aking pagkakautang sa kamag-anak ng aking ex-husband dahil ayoko talagang masira ako sa isang tao ng dahil sa pera. At talaga namang yun muna ang inuna ko kahit na walang matira sa akin sa araw-araw noon na pagpasok ko dito noon sa Malaysia, kahit walang natitira noon sa sweldo ko, ay talagang sinikap ko na maunang bayaran yung utang dahil iniisip ko kung hindi ko babayaran agad yung aking inutang ay talagang tutubo siya at lalaki ng lalaki dahil yun ay patubuan, 5-6 nga kung tawagin. Kung i-ignore ko siya ay mababaon ako sa utang at the same time mapapahiya ako sa taong aking inutangan at masisira ang aking pangalan. So yan ang aking iniwasan. Kaya sa mga nakaraang taon, buwan ang lumipas na ako'y nagtatrabaho noon dito sa Malaysia, sa totoo lang, sa unang taon ng aking pagtatrabaho ay talagang halos walang natitira sa aking sweldo. Bayad utang lamang ah, ang aking sweldo noon. Pero dahil sa pagtitiyaga at saka sa pananalig sa Diyos noon na nagsikap ako na magkaroon kahit na maliit na pagkakakitaan, extra income at ito na nga yung aking pagiging online seller, ay unti-unti kong natapos at nabayaran ko lamang sa loob ng 6 na buwan yung aking mga utang na iniwanan sa Pilipinas. At nagpapasalamat ako sa aking mga ka-customer dahil noon ay kahit hindi pa ako masyadong kilala bilang online seller dahil pandemic noon ay talagang kumita ako ng maganda doon sa pagkakaroon ng pandemic noon ay naging advantage sa amin noon dahil ako ay nag-o-online seller so naide-deliver namin sa kanila kahit pandemic. Tapos ang iba ay hindi nakakalabas so personal kong hinahatid yung aking mga paninda noon. Kaya hanggang ngayon ay nagpapasalamat ako sa itaas at sa aking mga customer sa patuloy na pagtitiwala at suporta. Paano ba yan? Hanggang dito na lamang ang ating video. Hanggang sa muli. Papasok na ako sa aking trabaho. Ayan, nakapark na tayo. See you again on my next video and my next vlog. Paalam, pa-share at pa-like na lang po ng ating video. Salamat!